Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ted Filon na patunayang galing nga sa pera ng kaban ng bayan ang pinangbili ng bag at ibaba nitong si President or itong si Congresswoman Kimbo na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Kimbo na ito ay tunay ngang punong-puno ng katiwalian lalong-lalo na sa kanyang posisyon bilang isang kongresista ng kanyang syudad dahil nga umano itong si Kimbo na ito ay ginagamit para ang budget na binibigay sa kanya o sa kanyang opisina upang ipangbili sa kanyang mga luho. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Congresswoman Kimbo na ito ay tunay ngang sakim sa kapangyarihan at sa pera dahil ginagamit na lamang ang budget na kanyang ibinigay or na ibinibigay sa kanyang opisina upang sa kanyang mga luho. At dito nga rin natin makikita mga kaibigan na wala nga talagang karapatan itong si Kimbo na ito upang questionin kung saan napunta ang budget ng opisinang Office of the Vice President dahil nga umano siya ay isa sa mga tarantado o mga tarantadong kongresista na mayroong punong-puno ng katiwalian sa kanyang pinamumunuan na syudad. Well mga kaibigan, dapat nga ay tayo ay maging wise na sa ating pipiliing mga kongresista sa susunod na halalan dahil nga mga kaibigan ang House of Congress or ang House of Representatives ang may pinakamalaking kinukuhang budget mula sa ating bansa dahil nga mga kaibigan sila ang may pinakamaraming binubuong mga membro sa kanilang mababang bahay. Kaya mga kaibigan, vote wisely please. Hindi na natin sawang-sawa na tayo sa mga mga kongresista na namumuno sa atin at gumagawa ng batas, ngunit sila din naman mismo ang unang lumalabag dito. Mga kaibigan, dapat tayo ay maging mapanuri at syempre kailangan din nating manalangin at manalig sa Panginoon na sana magbigay siya ng mga leader na tunay ngang mapagkakatiwalaan sa ating bayan. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Maraming salamat po. Oh, hindi naman po hindi maaari pong kung ano-anong pwedeng masabi nyo kay ano, ha? Pwede pong masabi nyo kung ano-ano laban kay BP Sara pero never po yung sinungaling. Di ba? Lantad na lantad po yung issue, no? 10 billion. Ang mabigat nito, wala raw control si BP Sara kaya nga nag-resign. Hindi lang napangalanan ni BP Sara sino yung mga congressman na nanghihingi ng SOP sa kanya. Ang point lang natin, nakagawian na nila, akala nila lahat ng mga nasa opisyal ng gobyerno kaya nilang hinga ng SOP. Di ba? Ang linaw po ng pagkakasabi. Alam niyo po ba pati si Espiritu, ito pong kapartido to ni Calyodi. Tumakbong senador to nung kapartido ni Calyodi. Galit na galit po sa mga Duterte to. No? Pag ito pong mga galit na galit sa mga Duterte, ay nagsasabi ng totoo si Duterte, si Sara Duterte. Aba, wala po silang mahihita. Kung sasabihin nila na maaari nagsasabi ng totoo si Sara Duterte. Diyan sa kasi malinaw na malinaw yung description ni Sara Duterte at hinahamon po yung mga taong nagdududa.
Nariyan lang naman yung budget. Oh. GAA. Yung pala yung sinasabi ni BP Sara na tignan nyo lang yung GAA, sundan nyo lang kung saan napupunta yung pera. O ang malaking question, no? Sino po ang nagbubusisi? Ilang araw na po natin tinatanong yan. Sino ang nagbubusisi ng budget? Ha? Sino po ang check and balance? Sino po nag-check naman sa balance? Sa balance. Sino naman po nag-check sa budget naman ng House of Representatives at ng Senate? Kasi kayo lahat po ng ahensya pwede niyong check-in. Ang tanong ni Ted Filon dito kay Congressman Brosas, sino naman yung nag-check ng mga budget ninyo? Alam po sa ginawa ninyo, dati hindi po nakikialam yung mga Pilipino dyan sa budget niya. Alam namin na kayo ay may kapangyarihan, power of the purse, di ba? Usually hindi kami nakikialam. Pero katulad niyan, dahil gusto ninyong gawing example, Vice President pa ng Pilipinas, no? Gusto ninyong gawin diyan sa Kongreso na ehemplo na walang makapangyarihan sa amin. Nagpe-flex kayo ng muscle nyo. Lahat to hindi lang po si Ko. Pati yung lahat ng miyembro pati yung mga young guns, ang babata nyo, ang hihilig nyo sa mga press conference. Dahil hindi nyo napasunod si BP Sara. Una, napahiya kayo nung nakaharap si BP Sara. Pinagplanuhan ninyo, no? Sa ikalawang pagkakataon, napahiya kayo dahil una, yung stick to the plan nyo, hindi nyo na-execute. Hindi nyo inaasahan yung gagawin ni BP Sara. Pinagtulungan kayo. Pinagtulungan kayong mag-isa. Ang dami po ninyo, 47, yung willing daw magtanong. Pinagtulungan kayo ni BP Sara. Hindi umubra nung nakaharap si BP Sara. Hinarap kayo, may pagkakataon na kayong ipahiya si BP. Yun lang naman yung purpose nyo, ipahiya lang. May purpose kayo na ipahiya si BP Sara? Ha? Kayo po ang napahiya. Kayo ang gigil na gigil. Paano? Pinagtulungan kayong mag-isa. Sumabog yung mga utak nyo. Kaya kayo humingi ng part 2. Dinifer ninyo, akala nyo, pinaghandaan nyo sa part 2. Akala ninyo, no? Okay na to. Wala na siyang kalusot-lusot. Alam nyo kung bakit? Part 1, tutukan natin yung confidential fund. Yari sa atin yan. Confidential fund. Ito yung ng COA. Tutukan natin. Thank you very much kay Chris Misuki na nagbigay na 1,600 yen at binabati natin si Ma'am Pat Aspiras, ang mami niya. Tutukan natin to. Sabi nitong mga pagbalak pagtulungan, no? Hindi umubra sila ng part 1, nagkaroon ng part 2. Hindi umubra dahil hindi na sila sinipot. Tama na yung isa lang. Tama na isang pagtatangka. Tama naman yung sinabi ni BP Sara. Tama pa rin yung katwiran niya. Pagtutulungan niyo lang siya. Alam niya na nga yung gagawin niya. Kaya kayo galit na galit, hindi dahil sa kung ano pa man. At dahil dyan, nag-flex kayo ng muscle, binawasan ninyo, kinaltasan ninyo yung budget ni BP Sara na ang tanging kasalanan, ito po ang tanging kasalanan nila. Ang tanging kasalanan po ni BP Sara, gusto niyang ilapit yung pagtulong serbisyo sa mamamayan. Kaya po siya nagtayo ng satellite offices. Biruin mo sinabi, hindi naman daw ginawa ni Lenny yan. Bakit?
Yun na nga, hindi nga naisip ni Lenny na tumulong magserbisyo talaga eh. Ha? Ang ginawa lang talaga ni Lenny magpa-picture ng magpa-picture eh. Etong totoong nagbibigay ng serbisyo, nilalapit yung serbisyo ng gobyerno sa mamamayan, dahil dyan, tatanggalan nyo ng pondo. Kahit na anong ikatwiran mo, Kimbo, hindi po pwede. Okay, balik muna tayo rito. Kaya nakakagulat, no? Isang congressman, hindi siya speaker eh. Isang congressman nagsabi sa Vice President ng Pilipinas na magnanakaw. Ito po, sabi po ni Saldiong. Ito po ang sinabi ni Saldiong. Ko pointed out, hindi niya po masagot kung nasan yung 10,000. Anong ginawa niyo sa 10,000? 10,000. 10 bilyon. Ano ang ginawa ninyo sa 10 bilyon na in-insert ninyo sa pera ng DepEd? Kaya sabi ni Pipi Sara, wala akong control dyan. Tapos, isisisi nyo sa akin, kaya ako nag-resign. Okay, sabi ni Ko pointed out that Duterte has statements prepared for her in her recorded interview and was avoiding the hearings because she could not answer the questions regarding her CIF. Tagal na, no? Okay, tanong ko lang. Nakita nyo na ba yung COA report? Kayong mga congressman? Nakita nyo na pala. May sinabi ba ron sa COA report na may nawawalang pondo? Wala. So malinaw po yun. Ano po yung, bakit po na-disallowed yung iba ron? Ang ibig sabihin po ng disallowed, hindi po binulsa yung pera. Pag sinabi pong ninakaw, ano po ibig sabihin? Yung pera binulsa. Thank you very much kay Bibian Figueroa sa $999 na pangkape. Okay. Pag sinabi pong ninakaw, binulsa ni BP Sara. Sa disallowance po, pag sinabi pong disallowance, para lang po hindi tayo napapaikot ng itong mga congressman na to. Ulitin ko ang ibig sabihin na ninakaw, kinuha mo, binulsa mo. Pag disallowed po, may binili ka na sa tingin ng COA is either hindi kinakailangan, masyadong mahal, o kung ano pa man yung katwiran ng COA. Kaya ikaw, paliwanag mo yan. Kasi ang initial namin dyan, dapat hindi mo ginamit yung pondo dyan. Ibig sabihin, may pinaggamitan ng pondo. Ninakaw po ba kung ginamit? Hindi. Kaya lang, dahil confidential fund siya, sinasabi ng COA, hindi dapat siya ginagamit sa mga pinaggamitan. Ibig sabihin, halimbawa po, bumili ka ng computer. Ay, confidential fund dyan, hindi dapat bumibili ng computer. Hindi po sinabi ng COA na ninakaw ni BP Sara. Ang sinabi, dapat yung confidential fund hindi ginagamit dyan. Pero ipaliwanag mo kung paano mo ginamit, bakit mo ginamit. So ilan po ang binibigay na panahon? 6 months. Tama ba? 6 months. 6 months ba o 60 days? 6 months, no? Okay. So, iaapila pa yan ng Office of the Vice President. Paulit-ulit tayo kasi paulit-ulit po sila eh. Kaya dapat paulit-ulit din. Emmanuel Badajoz, thank you very much sa $5 Canadian dollars. Dapat katay ng mga Bicolano yan. Huwag naman ganun. Huwag naman katayan. I-expose lang natin. Huwag pong katayan. Okay, balik po tayo rito, no? So, ipapaliwanag lang po yan. Magbibigay ng mga papeles yung tinatanong nyo pa kung eto, napaka-spoiled nyo naman. Basahin natin. Hindi daw po pinapaliwanag. Bakit gusto nyong ipaliwanag ni BP Sara? Una,
Hindi talaga pinapaliwanag yan. Confidential fund niya eh. Kayo lang nag-i-insist na ipaliwanag. Tanong, ilan po ang may confidential fund? BP lang po ba? Marami. Tanong ulit, meron po ba kayong ahensya na tinanong nyo kung saan ginamit yung confidential fund? Wala. Wala. Wala kahit isa. Vice President lang. Kakaiba, no? Pagdating sa Vice President, kahit confidential, dapat niyong tanungin. Ganun po ba yun? Pagdating sa confidential fund, ang dapat lang tanungin OBP, saan po nakalagay yun? Hindi po dapat pinapaliwanag talaga yung confidential fund. Confidential nga eh. Pero pagbigyan natin. Pagbigyan po natin. Gusto nilang ipaliwanag eh. Tanong, yung iba po bang may confidential fund? Tulad po ng Office of the President, tulad po ng DND, tulad po ng NBI kung meron, DOJ, pinagpaliwanag nyo? Hindi nyo pinagpaliwanag. So gusto nyo magpaliwanag, OVP lang. Nakita nyo po. Di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Tuloy natin ha. So tinatanong niya, hindi niya may paliwanag yung confidential fund. Dapat talaga hindi pinapaliwanag. Kahit tinatanong nyo kasi, kayo nga, hindi nyo naman tinanong yung iba eh. Okay. Ibig sabihin yan, tuloy natin sinabi ni Ko. Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Sabi mo yun. Yeah? Kasi ninakaw niya yung pera. Grabe oh. Isinauli niya dapat yung pera. Ngayon lang po ako nakakita na isang congressman, pinagbintangan po ang vice president na magnanakaw. Ninakaw yung pera. Yan po, dahil lamang sa inukosahan siya. Magkano ba yung confidential fund ng AULE? 125 million. Magkano po yung inaakusan ni BP Sara? 10 billion. 10 billion. Insertion. Walang control si BP Sara. Yan ang inaakusa sa inyo. Yan ang ipaliwanag nyo. Mas malaking pera. Sasabihin nyo lang sinungaling at magnanakaw. Hindi po pwede. Nalantad na po yan. Kahit po media ngayon, bumibira na sa inyo. Ted Pailon, yung Sito Beltran, bumibira na. Unti-unti na po. Kasi hindi na nila masikmura eh. Hindi na nila masikmura yung ginagawa ninyo. Tatawagin mo, lakas ng loob magtawag, no? No? Vice President magnanakaw? Dahil lang hindi maipaliwanag yung confidential fund? Grabe. Ito po ang pagtatanggol ni Kimbo dito sa dalawa niyang leader. Basahin po natin. Malinaw po yung akusasyon ni BP Sara. Ngayon, ito po, kung may akusasyon na ganito si BP Sara, paano pa kaya yung iba na may insertion din? Di ba? Kung yung Vice President niya hindi niya raw control bilang DepEd Secretary, hindi niya control yung in-insert na budget, 10 billion. Paano pa yung ibang department na may insertions din? Kontrolado kaya nila? Ito po, tignan niyo po to si Sito Beltran. May mga binabanggit niya. Yes, Kuya Tony and Kuya Bu, bagsak na ang bansa. Kilala po to si Sito Beltran, anak to ni Louis Beltran nung araw. Grabe, mga hindi po DDS yan, baka sabihin niyo mga DDS pa rin yan.
Hindi po kilalang mga DDS yung mga yan. Si Ted Filon nga, hindi naman kilalang DDS yan. Si Marcoleta, hindi naman, marami tayong pagkakapatulad, lalo na yung sa ABS-CBN. No? Pero susuportahan namin yan sa Marcoleta pag tumakbong senador yan. O ito po katwiran niya no sa kasi binabanatan sila eh. Ito ang pambala nila si Kimbo eh, no? Siya yung tagapagsalita nitong pagkakaltas ng budget eh. Hirap na hirap ang kalooban nila ngayon ipaliwanag kung bakit kakaltasan yung budget. Nang tanging nakita nila, ito po mag-ulitin ko na naman po to. Kahit paulit-ulit ako, masarap pong ulitin to, no? Nakita po nila na si BP Sara namimigay po ng tulong na yung burial, namimigay po na, ang dali lang naman po, no? Namigay ng burial. Duda ko riyan. Duda kayo. Ang dami nyo po researcher eh. Di ba? Namigay ng burial, ganito pangalan. Puntahan nyo kung may namatay talaga. Simple lang po, no? Wala po, sa dami po na researcher nila na pwedeng maghanap ng butas. No? Sa mga natulungan. Hindi naman po tatanggap ng tulong yan na hindi pa pipirmahin ng Office of the Vice President, di ba? Lahat po ng kaya nga po sa social services, ulitin ko social services, wala pong sinasabi na disallowance. Ibig sabihin po, lahat po, ang may question lang po, confidential fund. Usually ganito, marami kayong problema sa confidential funds, tatanggalin na natin yung confidential fund nyo. Nagkusa na po si BP Sara kasi kahit na anong gawin niyang katamaan ng confidential fund, sisilipin siya. Ngayon po, sa mga binibigay niyang tulong, to ang katotohanan. Burial, medical, at iba pa. Wala pong nakikitang problema ang COA at ang mga congressman. Wala po silang nakitang binulsa. Ang usapin lang po yung confidential fund na alam na natin na paninira yan. Kaya nga nagkusa na si BP Sara eh. Para wala nang usapin, kahit alam ko na nakakatulong yan, tanggalin nyo na yan. Hindi niya na ginamit. Okay, anyways, punta po tayo rito. Kung ganun, ang natira na lang po na paggagamitan ng pondo, yung pong social services. Yung pong mga pasweldo tsaka social service ng Office of the Vice President. May problema po ba? Wala silang nakita. Ni isa. Ang COA po ba may nakita? Wala. Nakakatulong po ba si BP Sara? Nakakatulong. Tinanong ang COA, kasama ba sa trabaho ng Vice President yung mamigay ng tulong? Opo, social services, kasama po yan. Wala silang mapiga. Ayon sa COA, pwedeng mamigay ng tulong ang Vice President. Wala silang nakitang binulsa doon sa mga binigay na tulong. Malinis. Dapat parangalan nga. Di ba? Dapat, congratulations, BP Sara. Walang record yung confidential, yung yung pamimigay mo ng tulong. Dahil dyan, dadagdagan pa namin ang pamimigay mo ng tulong. Kung matino po yung Kongreso, dapat po dagdagan yung pondo. Kasi effective eh. Pero hindi po nila gagawin yun. Alam niyo ba kung ano po ang nakita nilang problema? Si Bibi Leni, isa lang kasi ang opisina, kaya konti lang yung upa. Ito lang ang upa ni BP Leni kasi isa lang ang opisina eh. Dahil kayo, marami kayong opisina, marami kayong inuupahan. Marami daw pong opisina kaya maraming inuupahan. Yun na yun. Hindi po ba masaya yun?
Okay, para naman po ipagtanggol na hindi lang po kontrolado ng dalawa yung budget. Ito po si Kimbo. Hindi po ito final approval ng Congress. Yan pong pagbabawas nila, nangangatwiran na eh. Dalawa po pinangangatwiran ni Kimbo. Yung pagbabawas niya ng budget at saka yung si Martin at si Colang yung dalawang may control ng budget. Mayroon po tayong plenary debates. Pagkatapos po, magpapadala ang House version ng GAB. Magkakaroon ng Senate deliberation after ma-approve ng Senate version. Mayroon pang bicameral meeting. After that, magkakaroon ng ratification. Meaning, babalik po yan to both Congress and Senate. After that, magkakaroon pa ng President's approval. Malinaw po ba na napakaraming taong involved sa pag-aproba ng budget? Hindi lang po 2 tao. Tama naman yun. Hindi naman sinabi ni BP Sara na 2 tao lang yung nag-approve. 2 tao lang po yung may control. Ibig sabihin, kontrolado kayo lahat. Yun po yung ibig sabihin ni BP Sara. Kontrolado yung kontrolado po. O ngayon, ang tanong ko sa iyo, sabi mo, involved kayo lahat. Sa insertion ba na 10 billion, involved ka ba, Kimbo? O, tatanungin na kita. Total, gusto mong akuin eh. Nakasama ka eh. Kasama ka ba sa nag-insert? Yung sinasabi ni BP Sara, may nag-insert, binagbibintangan niya si Martin tsaka si Ko. Ibig sabihin, kasama ka? Hindi lang silang 2, 3 kayo? Hindi ka nga sinasama eh. Gusto mong sama sarili mo. Insertion 10 billion ng pinag-usapan, hindi po yung proseso ng pagbabudget. Dahil yan nga yung inaangal eh. Yan nga yung inaangal ni BP Sara. Tapos na yung deliberation, umaten pa siya, tinanong-tanong pa siya tungkol dyan. Pag naisipan ng dalawa na tanggalin yung confidential fund, tanggal na yung confidential fund. Eto, titignan namin yung Senado. Hindi nyo kasama yung Senado, ha? Pero ang tanong sa iyo, Kimbo, grabe, bumabaha po yung Madam Kimbo. Bumabaha yung mamahalin mong mga bag. Iba-iba. Milyon-milyon halaga ng bag. No? Sabi nga, ito pa, pati mga relo. Ayan, no? Naglalabasan tuloy kung magkano lang yung relo ni PRRD. Naglabasan tuloy yung mga mumurahin ng mga relo. Tanong ko lang, Madam Kimbo, may mga nagpapatanong lang. Si Yes yun. Tinatanong ni Atty. Topacio eh, magkano ba sweldo ng congressman? Afford ba yan yung mga binibili mong bag? Kasi ako sa totoo lang, hindi ko po inintindi. Vlogger, para kanino ka ba? Sa bansa o sa politiko? Para Duterte po ako, wala akong pakialam sa bansa mo. May nalalaman ka pang bansa. Ibig po ba sabihin, yung mga Duterte po, hindi po sila mga Pilipino? Nung naging leader po ang mga Duterte, maka-Pilipinas po sila, maka-Pilipino po sila. Proud po ang mga Pilipino ng presidente si Tatay Digong. Kaya pangarap po namin na bumalik yung mga Duterte. Pero ayon dito, segue muna tayo dahil dyan sa nabasa ko na yan. May nalalaman ka pang, vlogger ka, kanino ka, para sa bayan o para sa politiko? Alam nyo, hindi uso dito yung walang katotoran. Wala naman pong katotoran, politiko bayan. Lahat po ng politiko, lahat po ng, yung isa lang po yung bayan natin. No?
Huwag niyo po kong artehan na sino po ba, para masabi kang para ka sa bayan, sino po ang dapat mong kampihan? Si Marcos? Utot niyo. Pag kumampi ka kay Marcos, para ka na sa bayan. Para nga kami sa bayan, kaya nga gusto namin Duterte. Dahil ang Duterte nagmamahal sa ating bayan. Huwag niyo, kaya lang, hindi uso dito yung mga walang katuturan. Doon pumunta kayo sa mga tagahanga ni Chis Escudero. Hindi uso rito, tsaka si Leni Robredo. Ayun nga, no? Parehong taga Bicol, no? Hindi po uso rito yung walang, kanino ka? Para sa politiko, para sa bayan. Tanong mo na lang kung kanino ko, Marcos o Duterte. Wala naman po yung mga katotohanan. Ibig nyo sabihin, arte lang yan. Ano ibig sabihin ng tapat sa bayan? Eto bayan, tatapatan mo. Bayan na Marikina, tapat ako sa bayan. Kasi nakatapat ka. Wala naman pong katuturan yan eh. Magaganda pong pakinggan yan, pero hindi nyo alam ang meaning. Huwag nyo kaming pinaandaran dito. Para tayo sa laylayan. Ayaw ko naman ganyan salitaan. Balik tayo rito kay Kimbo. Tanong ni Attorney Yes You. Yan bang mga ginastos mo dyan sa mga pambili mo ng mga bag na yan ay sapat yung sweldo mo bilang congressman? Palagay na natin. No? Kasi hindi ka naman tatakbong congressman kung mahirap ka eh. Palagay na nating mayaman ka talaga. Kaya, can afford ka naman. Pero alam niyo po, no? Kung ikaw po ay pinuno ng bayan, kayo po mga congressman, lalo ka na, Madam Kimbo, ikaw ay namamahal, ikaw ay concern ka dyan sa pagbabudget, no? Kulang kayo. Ipapasok nyo na naman yung salin. Kulang po kayo. Mamaya bibigyan ko kayo ng chance. Kimbo, kung ikaw man ay mayaman, na bago ka pumasok sa politika, pag ikaw po ay pinuno na ng taong bayan, hindi po obra na